Hindi mapuknat ang ngiti sa aking mga labi nang malaman ko ang resulta ng check-up ni Charmel. Akala ko talaga kung anong sakit na ang dumapo sa kanya dahil hinimatay siya after she vomit a lot. Good thing I followed DB instinct, kung di ko pa siya dinala sa ospital ay hindi ko pa malalaman na mailaman na pala ang kanyang tiyan. Medyo nadidismaya lang ako ng konti dahil baka alam na niya ito pero tinatago lang niya sa akin. I asked her when we were at the pool. She said wala pang laman. Kaya marahil hindi rin niya alam na she is pregnant. Anyway, ang mahalaga buntis na siya at sobra-sobra ang kaligayahan na aking nadarama. Uncle Vince, paano na po ako ngayon? Lilibakin ako ng mga kamag-anak natin kapag nalaman nilang buntis ako at ikaw ang ama, wika niya pagkatapos na makaalis si Justin. He just congratulated us and went out after. He is in Eve's circle of friends. Boyfriend siya ng kapatid ni Helion na si Helena. Oh, speaking of Helion. I remembered his love story with his wife, Angelis. Ang bali-balita noon ay incest ang pagmamahalan nila. Magkapatid sila, ito ang rumored noon. Si Angelis ang nawawalang kapatid. Nila na kinidnap ng yaya nito dahil sa labis nitong pagkahumaling sa ama nila. But eventually, they found out that Helion is just the adopted son of the Nalupa couple. Kaya naman nagkatuluyan pa rin sila. I'm just hoping na maghimala rin ang langit at malaman naming isa sa amin ay hindi related sa clan ng mga Villafuerte. But it's very impossible. Nagpaimbestiga na ako, I'm just disappointed with the result because we are truly blood-related. Pamangkin ko talaga si Charmel at uncle niya ako. So sad facts. Sana man lang ay isa sa amin ang ampun lang. Do you think he will allow that, baby girl? Umusog ako ng upo palapit sa hinihigaan ni Charmel. Maya-maya lang ay pwede na kaming umuwi. Hinihintay ko na lang ang discharge papers ni Charmel na kaagad. Naman pinaasikaso ni Justin. His family is the owner of this hospital. Mabuti at naisipan ko siyang klito dalhin kahit may malapit naman sa lugar namin. Gusto ko lang maging safe si Charmel. Mapagkakatiwalaan ko si Justin na huwag kumalat ang tungkol sa pagdadalang tao ni Charmel. He knew about the forbidden relationship with her, sa bagay, halos lahat naman sila. Si Estela, Erwin, Blue, Helion at Justin ay alam ang relasyon na meron ako sa pamangkin ko. They didn't question Israel's relationship with her. They respect what I want at. Ito ang hindi ko mahanap sa sarili kong kamag-anak. Mas maganda talagang magtiwala sa di-related sa iyo kaysa sa sariling kamag-anak na wala nang ginawa kung hindi ang hanapan ka ng pwedeng maipipintas. Well, except for cousin Divin. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Sa bagay, siya pa lang ang nakakaalam ng relasyon ko kay Charmel. He knew everything and I'm confident that he will stay loyal to me. Natatakot po ako, uncle. Napaiyak si Charmel at sumubsob sa kanyang mga palad. Ikaw naman kasi masyado kang atat. Hindi naman kita tatakasan, himuto niya. Hindi tatakasan? Oh, Simon. Not now, but no, in the near future she will. Think of getting away from me. Hindi niya pa inaamin na may gusto rin siya sa akin kaya ayokong pakampante na hindi niya ako tatakasan. Atat na atat siya noon, tanda ko pa ito. And I won't allow her to get away from me. Lalo na ngayon na magkakaanak na kami. Ako naman ay biglang nataranta at inalo siya kaagad. Hey, don't do that. Stop crying. Maapektuhan ang kalusugan ng baby natin kapag umiiyak ka ng ganyan. Bakit kasi ang hilig mo? Hindi mo man lang kasi pahingain ang katawan ko. Nabuntis mo tuloy ako kaagad. Sinapak niya ako sa aking dibdib at umiyak nang umiyak. Ako naman ay napapangiting niyakap siya at humalakhak pagkatapos sa sinabi niya. Ako pa talaga ang sinisi niya. Well, this was in my plan. She already knew about
Itnatagalan nga dahil umabot pa talaga ng 2 buwan bago ko siya nabuntis. Ay! Thought sa isang tira ko lang ay mabubuntis siya agad. Di Belle, she is already pregnant at hindi na ako makapaghintay na lumubo ang kanyang tiyan. Hey, tama na yan. Hindi ka ba masaya na makikita mo na ang kamukha mo? Ito naman ang gusto kong mangyari, di ba? To prove to you that I love you so much. Wala ka nang kawala sa akin, baby girl. You will surely stay with me for the rest of your life. Ang obgain na ni-refer ni Justin ang nagsabi sa akin ng mga do's and don't about Charmel pregnancy. Tinandaan ko talaga because I want our baby to be healthy and strong kapag inilabas na siya ni Charmel dito sa mundo. Sinapak ulit niya ako sa aking dibdib. Natatawa na hinuli ko ang mga kamao niya at dinala ito sa aking bibig. Love you so much, Charmel. Mahalin mo na rin ako, please. Tinapat ko ang palad ko sa impis pa niyang puson at buong pagmamahal na nagwika ako. Ang batang nasa sinapupunan mo ang tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Kaya pakiusap, mahalin mo na rin ako. Don't think about what other people say. I will fight for our love, I promise you that. Talaga? Hindi ito hanggang simula lang. Paano kung magsawa ka na sa akin? Mawalan ka na ang thrill dahil naisip mo rin na mali ang pag-ibig na nadarama mo para sa akin. Paano ako, Uncle Vince? Paano kung mahanap mo ang tunay mong pag-ibig at ma-realized mo na hindi pala ako iyon? No, please, wag kang mag-isip ng ganyan. I told you, matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Hindi ako magsasayang ng panahon at pagmamahal sa iyo kung hindi kita tunay na mahal. I love you, Charmel. Hayaan mong ipadama ko sa iyo ang wagas na pagmamahal ko. Pagmamahal na kayang talikuran ang lahat. Hindi nakaimik si Charmel sa sinabi ko. Manghalang siyang nakatingala at hindi makapaniwalang masasabi ko ito sa kanya. Lang beses ko na tong sinabi sa kanya. Sana this time, she will believe me. Now, nakapangalumba ba ako sa may bintana at nakatanaw sa makulimlim na kalangitan? Mag-aalas 3 pa lang ng hapon pero parang gabi na kung titingnan ang paligid. It's summertime but it seems na masama ang panahon ngayon. Kung dahil ba, sobrang init ng panahon kanina o dahil may bagyong paparating. Umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito ay ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan at ang isang malakas na kulog pagkatapos. Dali-dali akong umalis sa bintana at isinara ito. I am afraid of the lightning and thunder. Sino naman ang hindi, diba? Humiga ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. Mamaya pa ang dating ni Uncle Vince at hindi ko alam kung paano ko pakakalmahin ang aking sarili. I think about me, Dad. Siya lang ang nakakapagpakalma sa akin kapag natatakot. Ako sa kulog at kidlat. 2 paghahati siyam. I miss him badly, nakakaiyak na wala na talaga sila ni Mommy. Umusal ako ng panalangin at pinilit na maging kalmado kahit napapakislot at napapasigaw ako sa takas ng mga kulog sa labas ng bahay. Hinaplos ko ang tiyan kung wala pa rin akong makapang-umbok. Sa kanya ako umamot ng lakas upang kumalma ang aking pakiramdam. 1 month and 2 weeks na ang baby sa tummy ko pero hindi pa rin visible ang umbok niya. Kung hindi pa ako nawalan ng malay ay hindi pa namin malalaman ni Uncle Vince na buntis na pala ako ng 1 buwan. Nagtalo pa kami ni Uncle Vince nang nasa ospital pa kami. Nagagalit ako sa kanya dahil masyado siyang atat na magkaanak. Natatakot kasi ako sa mga posibleng mangyari kapag may makaalam ng aming sikreto. Hindi sapat sa akin na pangakuan niya. Lang ako ng ganoon lalo na at iniisip ko na pwedeng magbago ang pagtingin niya sa akin kapag nagsawa na siya. Madaling sabihin na mahal niya ako. Na kaya niya akong ipaglaban at talikuran. Ang lahat para sa akin. Pero hanggang kailan? Nasa exciting part pa lang siya. Paano kung dumating na ang mga kalbaryong hindi niya kayang lutasin? Paninindigan pa ba niya ang pagmamahal na nadarama niya para sa akin? Paanong hindi ako mag-isip ng ganito, Uncle
Mag-isa lang ako sa buhay at wala akong karamay. Paano kung dumating ang araw na nagising ka na sa kahibangan mo? Kasi naisip mong gusto mo ng legal na relasyon. Yung maipagmamalaki mo sa pamilya mo. Yung kayang mong ipagsigawan sa buong mundo na mahal mo siya. Leong, pwede mong ilantad ang relasyon ninyo sa lahat dahil proud ka sa kanya. Paano na? Ako kapag nangyari yan? Paano na kami ng anak mo? Nakita kong napailing siya at banas na sinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Ano ka ba naman yan, Charmel? Hanggang ngayon ba pinagdududahan mo pa rin? Ang pagmamahal ko sa iyo. Lang ilit ko nang sinabi sa iyo yan pero hanggang ngayon. Pinagdududahan mo pa rin ito. Dahil wala ka pang napapatunayan sa akin, uncle, hanggang sasalita ka pa. Lang. Wala ka pang nagagawa para patunayan mo ang pagmamahal na sinasabi mo. Siya naman ang natamimi sa sinabi ko. Napangiti ako ng hilaw nang wala siyang 4 paghahati siyam. May katwiran sa akin. Puro lang naman siya salita. Kulang naman sa gawa. Ano bang pagmamahal ang sinasabi niya? Leong, aging pinatitirik niya ang aking mga mata. Leong, lagi niya akong sinasabihan ng I love you, mahal kita, mahal na mahal kita. Ito ba ang patunay na sinasabi niya? Hindi ito sapat. Paano kung nagkabukingan na? Mapanindigan niya. Kaya kami ng anak niya. Binura ko sa isip ko ang naging pag-uusap namin sa ospital. Masakit sa akin. Kapag binabalikan ko iyon sa isip ko dahil hindi niya kaagad nabigyan ng katwiran. Ang sinabi niya. Naghintay ako ng sagot niya ng araw na iyon, ngunit hindi na siya nagsalita hanggang sa makauwi na kami ng bahay. Umasa ako na mga katwiran siya, pero siguro tama ako. Hindi sapat lang ang mga matatamis na salitang kanyang sinasabi. Hindi rin sapat ang baby sa tiyan ko. Dahil ang gusto ko, gawin niya. Ipakita niya sa akin sa pamamagitan ng gawa. Hindi lang siya puro satsat. Hindi lang siya puro I love you. Malakas kong naisigaw nang gulatin ako ng isang malakas na kulob. Mas lalo kong isiniksik ang katawan ko sa kumot at nanalangin na sana umuwi na si Uncle Vince. Naiiyak na ako dahil sobra talaga. Akong natatakot. Napahaplos muli ako sa tiyan ko nang maalala ko na naman ang naging pag-uusap namin ni Uncle Vince tungkol sa baby namin kagabi. Sabi raw ng doktor ay mga 3 o 4 na buwan pa bago namin makita ang baby bump sa tummy ko. He is so excited for that day to come. Aniya sa akin, araw-araw niyang kakausapin ang baby sa tummy ko na huwag akong pahirapan kapag naglibor na ako. Natatawa ako sa kanya dahil hindi pa nga umaabot sa ganoong stage ang baby namin ay panay na ang haplos at kausap niya rito gabi-gabi. Medyo nauumay na nga ako sa ginagawa niya dahil hindi pa lang nagpupormang bata ang baby sa tiyan ko ay. Marami ng pangarap si Uncle Vince sa kanya. Napangiti na lang ako nang mag-isa nang maalala ko ang pag-uusap namin kagabi. Ano nang ipapangalan natin sa baby natin? Charmel, ang tag ni Uncle Vince. Ano ba ang gusto mong pangalan sa kanya kung sakali? Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos kong ibaba ang binabasa kong libra, we're here in his study room. He is busy with his laptop. Ako naman, wala akong maisip na gawin kaya nagbasa ako ng mga English novels na nakita ko sa kanyang mini library. He told me that her mother owns these books. Never thought that Lola Vicenta loves English novels. Wala kasi sa itsura niya ang pagiging bookworm niya. Ang tingin ko kasi sa kanya ay mas may time pa. Siya na humawak ng make-up at laging inaayos ang kanyang sarili. Mapostura ang mommy ni Uncle Vince, hindi ko pa siya nakitang nagsuot ng simple at hindi ko pa nakitang hubad sa make-up ang kanyang mukha. If she is a girl, we will name her as Venice Charmela, and if he is a boy, we will name him Vince Carmelo. What do you think, baby girl? Tumigil siya sa pagtitipa sa keyboard ng kanyang laptop at binuhos ang atensyon sa akin. 0 tandang bawas 0 kay naman ang mga pangalan na iyan, uncle. Gusto ko pagsang-ayon. Both are combinations of 4 names.
Ang galing naman niya umisip ng pangalan. Mukhang pinag-isipan niyang maigi. If she is a girl, let her breastfeed with you. But when he's a boy, I won't allow it magdedede sa boat ang anak natin kapag lalaki dahil ayokong makita siya na dumedede siya sa iyo. Umikot ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Umandar na naman ang pagiging possessive ni Uncle Venice, pati sariling anak. Payatan niya ay pagsiselosan niya. Hays, hirap naman magkaroon ng possessive na lover. Ang masama pa, uncle ko. Ang possessive lover. After you gave birth with our kid, saka tayo magpapakasal sa Paris. I was shocked with what he said. Never thought that he would tell this to me. Ito na yata ang hinihintay kong move niya upang mapatunayan niya sa akin na mahal niya talaga ako. Hindi na lang siya puro salita dahil may aksyon na. Uncle, pamangkin mo ako. Paano mo ako pakakasalan? Ito pa rin ang nasabi ko kahit medyo kinilig ako ng bahagya, nag-aalangan pa rin talaga ako kahit ito naman ang gusto ng puso ko. Pinapatunayan na niya na mahal niya talaga ako. Trust me on this, Charmel. Gusto mong patunayan ko sa gawa ang pagmamahal ko sa iyo, di ba? Heto na, patutunayan ko. Nasa iyo. Kaya kong gawing posible ang imposible basta para sa iyo. Napanguso ako sa pagmamayabang niya. If we could, then why would we go there? Bakit hindi na lang dito sa Pilipinas? Kung kaya niyang gawin imposible ang lahat. Di sana'y dito na lang kami sa Pilipinas magpakasal. Ipakita niya sa mga kamag-anak namin na kaya niyang gawin ang lahat para sa akin. But I think his power is limited. O baka naman, nilalayo lang niya ako sa mga kamag-anak naming mapangmata upang hindi nila ako libakin, upang hindi ako masaktan. Mas maganda nga naman na magpakasal kami sa ibang bansa. Less hassle, less intrigue, less issue. Gusto ko rin naman ng peace of mind. Marrying him there is due. Better choice. Naramdaman ko ang pagbukas ng pintuan at ang nagmamadaling mga hakbang na palapit sa kinaroroonan ko. Charmel, I heard the uncle's worried voice. Inalis niya ang kumot na nakatakip sa katawan ko at kaagad na tumabi sa hinihigaan mo. I'm here, baby girl. Sorry, natagalan ang pag-uwi ko. Umiiyak na yumakap ako sa kanya. Uncle, natatakot po ako, T. Don't be, I'm always here for you, baby. Busy ako sa pagbabalat ng mansanas habang nasa duya naman si Charmel at kumakain ng saging. Day off ko sa trabaho at sinadya ko talagang asikasuhin siya. Buong araw ngayon. 5 days na subsob ako sa trabaho. Hindi ko naman siya madala sa office. Dahil palagi siyang sinusumpong ng morning sickness niya. Si Yaya Celia ang nakatalaga na mag-alaga at mag-asikaso sa kanya kapag nasa trabaho ako. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aming dalawa ni Charmel. Naluha siya at pinagalitan niya ako noong una. Sabi niya hindi tama ang gusto ko. Bata pa si Charmel at sisirain ko lang kinabukasan niya. Bawal magmahalan ang magkamag-anak. Dahil baka ang anak ang tatamaan ng karma. I explained to her by side, giddy feelings. Inamin ko sa kanya na si Charmel ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Ang babaeng lagi kong ikukwento sa kanya na iuwi ko sa bahay ko pagdating ng takdang panahon. I thought she couldn't understand if I will. But eventually, inunawa niya ako at sinabing susuportahan ako sa aking gusto. Parang ina na ang turing ko kay Yaya Celia, kaya hindi ako nag-alinlangan na sabihin sa kanya ang aking sikreto. Alam kong mapagkakatiwalaan ko siya kaya sa kanya ko ipinagkatiwala ang aking mag-ina habang wala ako. Walang nakakaalam sa loob ng mansyon ng tungkol sa amin ni Charmel. Si Yaya Celia lang dahil hanggat maaari ayoko munang sumingaw ang tungkol sa aming dalawa. Lalo na ngayon na magkakaanak na kami. I want her to have a peaceful mind. Gusto kong maging malusog sila ng baby namin at normal niya itong maipanganak. Natatakot akong maging abnormal na lumabas ang magiging baby namin dahil ayon. Kay Yaya Celia ito ang nagiging karma ng mga magulang kapag magkamag-anak sila. Ito na muna ang kainin mo, baby girl. Pinagbalat pa kita, ani ko kay Charmel sabay abot sa kanya ng mansanas.
Inagaw ko ang saging sa kamay niya para. Itong mansanas naman ang kanyang lantakan. Ayoko niyan, uncle. I want that banana. Inagaw muli ni Charmel ang saging sa kamay ko. At kaagad na isinubo ito. Halos mabilaukan siya nang maisagad niya ito sa kanyang lalamunan. Natatawa na. Hinaplos ko ang likod niya saka nagsalita. Hinay-hinay lang, hindi ko naman aagawin yang saging mo. Nakakainggit naman. Yang saging. Baka gusto mo ring isubo ang akin, baby girl. Namimiss ka na nito. Sumubo, natatawang sabi ko. Sinamaan lang niya ako ng tingin bago nginuya ang kalahati ng saging na nasagad kanina sa bibig niya. Mukha tuloy siyang hamster na punong-puno ang laman ng bibig. Inom ka muna ang tubig, baby. O, baka gusto mong itong katas ko naman ang inumin mo, tudyo ko pa. Hindi kasi ako makaget over sa itsura niya na nabilaukan ng saging. Mabuti na lang hindi siya na-choke. Naku, tatamaan ang saging sa akin. Kapag nasaktan ang baby ko, ipapaban ko sa mansyon ang pagbili ng saging kapag nagkaganoon. Ang bastos mo, uncle. Hindi na po maulit yon. Nawala lang po ako sa aking sarili kaya ko kayo sinubo, anya habang nailang. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at sobrang namumula pa ang kanyang magkabilang pisngi. Tear siya'y mo ulit mawala sa sarili, baby girl. Handa kitang busugin ng katas ko, tudyo ko muli na, along ikinapula ng kanyang mukha. Tis! Diyan ka na nga. Puro kakalokohan. Tumayo siya sa duyan at iniwan. Akong tawang-tawa. Kaagad naman akong humabol at niyakap siya sa kanyang baywang. Hey, baby. Hindi ka na mabiro. Biro ba yon, uncle? Minamanyak mo na naman ako. Ayaw mo ba? Patitirikin ko muli ang mga mata mo at dadalhin kita sa langit. Pwede ba, uncle? Tigilan mo nga muna ako ngayon. Nakalima ka na kagabi. Pagpahingain mo naman muna ang katawan ko, dit. Humalakhak ako ng malakas dahil sa sinabi niya. Binilang pa talaga niya kung nakailang rounds ako sa kanya gabi. Wala sinipag ako. Siyempre day off kinabukasan kaya naman sinulit ko siya. Kagabi. Pero bitin pa rin ako, I want wild paglalaro ng apoy. Gusto kong kainin ko siya at isusubo naman niya ako. Di Belle, I'll tearside to seduce her later. Gusto kong iparana sa kanya ang 69 position wherein pareho kaming magbe-benefit. Pwede ko pa naman siyang kainin doon. Hanggang magtatlong buwan ang kanyang tiyan. The rest of her months na. Dinadala niya ang anak ko ay magtitiis na lang muna ako na huwag siyang kainin. Maybe, pwede naman sigurong panay dila lang at sip-sip ang gagawin ko. I guess pwede naman iyon. Tapos konting dila sa butas niya para naman satisfy naman siya sa akin. No, baby girl. Bumawi ka na lang sa Lunes ng pahinga dahil magiging busy na naman ako the following week. Pagbigyan mo na ako ngayon na makasama ka ng matagal. Kaya huwag ka nang umangal. Nanigas siya sa sinabi ko at hindi makapaniwala na ito ang maririnig sa aking bibig. Ano pa ba ang magagawa ko? Kapag ginusto mo naman wala namang makakapigil. Sa iyo, himutok niya. She pouted. Inalis niya ang pagkakayakap ko sa kanya at dumiretso sa kusina. Humabol naman ako at nakita kong magiliw niyang kausap si Aya Celia. Tinitingnan din niya ang mga niluluto ng matanda na sinadya kong puro paborito ni Charmel ang lutuin ngayong araw na ito. Iniwan ko siya at dumiretso sa kwarto namin. I'll just take shower dahil feeling ko nanlalagkit ang katawan ko dahil sa ginawa namin kagabi. Tinamad na ako maligo. Kaninang paggising ko dahil mas inunan ko siya asikasuhin. Paglabas ko ng banyo ay ang nagriring na cellphone ko ang pumukaw ng aking attention. And my mom's calling me. Kaagad ko itong dinampot at masayang sinagot ang tawag ni mommy. Hello, mom, I said from the other line. Ngayon na lang ulit siya nagkaroon ng time para tawagan ako. Nang mamatay ang tunay na asawa ng daddy ko na Turkish prince sa Turkey.
Sinundo niya si Mommy dito upang ipagpatuloy ang naudlot nilang relasyon nila noon. Hindi pa niya pakakasalan si Mommy dahil kailangan muna niyang magbabangluksa muna. Bago niya pakasalan ang ina ko. Hindi ito alam ng mga kamag-anak namin dahil wala rin balak si Mommy na ipaalam sa kanila. Ano pang silbi na malaman nila kung nakatatak na sa isipan nila? Na minsan ay naging kabit ang Mommy. Sina lolo at lola ay hindi pa rin matanggap ang nagawang kasalanan sa nakaraan ng Mommy. Maging ako ay hindi nila tanggap sa kanilang pamilya. Mas lalo siguro nila akong hindi matatanggap kapag kumalat na ang relasyon namin ni Charmel. S don't mind and F don't care. Sanay naman na ako, tutal hindi naman sila ang makakapagbigay ng kasiyahan ko. Isumpa man nila kami ni Mommy at patuloy na itataboy, hindi ko na ito masyadong pinagtuunan ng pansin sa ngayon. At least, magkakampi pa rin kami ni Mommy kahit ano ang mangyari. How are you, Vincent? Malambing na tanong ni Mommy sa kabilang linya. I'm fine, Mommy, natutuwa ko namang sabi. I'm so glad that she called me. Balak ko siyang tawagan mamaya pero hindi na lang pala tutal tumawag naman na siya. How's Charmel? Kumusta siya at ang apo? They are fine, Mom. Kailan po uwi niyo para makita niyo naman si Charmelaine? Siya ang una kong sinabihan noon na gusto kong mapangasawa si Charmel paglaki niya. She is just 16 then pero pinangarap ko nang maging asawa siya. I thought Mom would get angry with me if I tell this about this. Dahil nga sa naging kasalanan niya sa nakaraan. Pero hindi ko alam na full support siya sa gusto ko at tinanong niya ako kung kaya ko bang harapin ang magiging consequences ng gusto. I said, yes. Sinabi kong willing kong kalabanin ang lahat maging akin lang si Charmel. Hinayaan ako ni Mommy. She support me. Pero sobra siyang nagalit sa akin. Nang malaman niya ang ginawa ko sa pamilya ni Charmel upang mapasa akin lang siya. Hindi tama ang ginawa mo, Vincent. Charmel will curse you to death if she finds out what you did. Mom! I'm so desperate to have her. Hindi na po ako nakapag-isip ng tama sa kagustuhang mapunta siya sa akin. Tinalikuran ako ni Gabriel at Carmela kaya nagawa ko iyon sa kanila. Oh my goodness. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo. Masasaktan mo siya ng labis kapag nalaman niya ang ginawa mo. I'm readying myself, Mom. Hay naku. Bahala ka na nga. Malaki ka na, alam mo na ang tama sa mali. Anya, mas grabe raw akong magmahal kaysa sa kanya. Patunay itong relasyon na mayroon ako kay Charmel. Isa don't no. Your dad won't allow me to go home. He wants me to stay his side. Dalawin mo naman siya minsan, isama mo si Charmelaine. I'll check in my schedule, Mom. I'm so busy right now. Daming tambak na trabaho sa opisina. Maging si Charnel nga ay hindi ko masyadong natututukan. Napaparanoid na nga ako sa opisina kakaisip sa kanya. Kinakaya ko lang dahil alam ko namang uwi pa rin ako sa kanya. Alright, pumunta na lang kayo rito kapag hindi na busy ang schedule mo. Gusto rin makilala ng daddy mo si Charmel. Soon, Mom, pangako ko. Take care of her and the baby. Ikumusta mo na lang ako sa kanya. Yes, Mommy. Bye, ingat si. Ibinaba ko na ang tawag at pagkatapos ay nagpa siya na akong bumaba para check kung ano ang ginagawa ni Charmel sa ibaba. Natagpuan ko siya sa garden at masayang kausap si Divine doon. Nagtatawanan sila at hindi ko alam kung bakit ako nakadama ng inis kay Divine na makitang ganoon. Sila kalapit sa isa't isa ni Charmel. Magkatabi sila sa sunlounger at magkadikit ang kanilang balikat. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Dapat sanayin ko na. Hindi lang ako ang pwedeng kausapin ni Charmel ng ganito kalapit. Dapat hindi ako mag-isip ka agad ng iba lalo na at wala naman silang ginagawang masama. Pero ang hirap. Gusto ko na lang sugurin si Divine at sapakin siya.
Sinubukan kong maging kalmado nang marating ko ang kinaroroonan ni Devin at Charmel. Naabutan ko silang tinatawanan ang isang nakakatawang video sa cellphone ni Devin na pinapakita niya kay Charmel. Uminit bigla ang ulo ko dahil nagagawa niyang patawanin ng ganito si Charmel. Bakit ako? Hindi ko pa siya narinig na tumawa ng ganito kalakas. Ngumiti pero pilit naman. Alam ko naman ang sagot kung bakit. She just forced to stay with me. Ako lang naman ang may gusto nito. I got curious with what they're watching. Kaya tumabi ako kay Devin at nakinuod sa kanila. Nakita ko ang isang lalaki na nakasuot ng tibak na underwear. Skin tone ang maliit na saplot at bakat ang malaking kargada ng lalaki. Nagpo-pole dancing ito at pagkatapos ay pagiling na isasayaw ang katawan sa harap ng mga manonood. Kaagad kong hinablot ang cellphone ni Devin at ini-off ang buwisit na cellphone. Akala ko kung ano na ang pinapanood nila. Ano ba ang nakakatawa at tawa? Silang tawa ni Charmel sa video na to. Yung ari ba niyang umaalog habang nagsasayaw ito o iyong katawan niyang? Wala namang ebis na iginigiling niya at overacting makatili ang mga bakla at matrona. Sa gilid. What the DC, dude? Nagtatakang tanong ng pinsan ko. Nasa mukha niya ang gulat at pagtatanong. Si Charmel naman ay awang ang bibig. Habang hindi makatingin ng diretsyo sa akin. What the DC mo mukha mo? Bakit ba pinapanood mo kay Charmel ang buwisit na video ng baklang iyan? Inis na sabi. Padabog na nilapag ko ang cellphone sa lamesa at inis na tinitigan si Devin na natatawa. He is not gay. What's wrong with that? Pat. Ba naman video ng lalaki sa cellphone? Pagsiselosan mo, nakataas ang kilay na tudyo niya. Shut up. Hindi nakakatuwa na i-allow mo si Charmel na manood ng ganyang kalaswang video. Bulyaw ko sa kanya. At pagkatapos ay naupo ako sa gitna nila ni Charmel. Siniksik ko talaga ang katawan ko para makitabi sa kanila. Hindi ko talaga gusto ang ideya na magkatabi silang nakaupo sa sun lounger at halos magdikit pa ang kanilang mga balikat. Leon ba ang tinatawanan nila? Halos hubad na ang lalaki. Ang ari pa nito ay matigas at umaalog pa ang itlog nitong malaki. Bakit ka ba sumisingit sa inuupuan namin ni Charmel? Ang lawak naman sa kabila pero isiniksik mo pa talaga ang katawan mo, reklamo ni Devin. Napilitan itong tumayo at lumipat sa kabilang sun lounger. Wala ka ng paki. Hoy Vincent! Umaandar na naman yung pagiging possessive mo. Saka wala namang masama sa pinapanood namin ni Charmel. Tinapos mo muna sana ang panonood bago ka nagsalita ng ganyan. Huwag kang ang feeling malinis dyan, Vincent. If I... No, puro kalaswaan din naman ang ginagawa mo sa kanya, bintang ni Devin sa akin. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Charmel sa tabi ko dahil sa sinabi ni Devin. Sinulyapan ko siya at nakita ko ang pamumula ng kanyang buong mukha. Wala na namang preno ang bunganga ng lalaking to, hanggat maaari ay ayaw kung pag-usapan ang tungkol sa amin ni Charmel, lalo na kapag kaharap ang ibang tao. Ayokong makaramdam siya ng uniisines. Alam kong nahiya siya sa sinabi ni Devin dahil alam kong alam ni Devin ang ginagawa ko kay Charmel. Lalaki siya at alam kong kilala niya ang karako bilang lalaki. Shut up, banas na bulyaw ko kay Devin. Hinay-hinay ka nga sa mga lumalabas. Diyan sa bibig mo, Dev, baka may tsismosa sa paligid at kumalat pa ang sikreto naming dalawa. Mahiya ka naman kay Charmel dyan sa lumalabas sa bunganga mo. Na, tatahimik na, ani Devin nang ma-realized ang kanyang sinabi. Tumingin ito kay Charmel at humingi ng pasensya. Sorry, Charmel. Aayos lang Uncle Devin. Wala naman po yun sa akin, kiming sabi ni Charmel. What brings you here, singit ko. Wala akong matandaan na usapan naming dalawa na dadalaw siya rito. Baka napadaan lang siya or may dinaanan. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan na papasyal ka pala rito? Napadaan lang ako, may dinaanan lang ako malapit dito sa inyo. Naisip ko, kayong daanan at
Kumustahin ni Charmel? Ibibigay ko na rin ang invitation dahil sa linggo na. Ang binyag ng baby namin ni Farah. Inilabas ni Devin ang invitation sa loob ng bulsa ng jacket niya at inabot ito sa akin. Makakapunta ba kayo ni Charmel? Tanong ni Devin pagkatapos kong pasadahan. Nang basa ang invitation. Yup. Libre naman ang oras ko kapag linggo. Then, see you there. Nagstay pa si Devin sa bahay ko hanggang magtanghalian. Nakasalo pa namin. Siya sa tanghalian bago siya nagpaalam na aalis na. Anya kailangan na niyang umuwi dahil hanggang alauna lang ang paalam niya kay Farah. Niyakap ko si Charmel mula sa kanyang likuran. Narito kami sa Teresa at minamasdan ang payapang itsura ng langit. Pagkatapos ng mainit na sandali na pinagsaluhan namin sa kama ay dito namin napiling tumambay. Nang makaalis si Devin ay sabay na umakyat kami ng aming silid. Ang plano ko na 69 position sa paglalaro ng apoy ay pinaranas ko sa kanya. Hindi naman ako nagkamali at sobra niya itong nagustuhan. Akala ko noong una ay ayaw siya, hindi niya ako isusubo roon. Pero hindi ko akalain na pagbibigyan niya ang gusto ko. We were satisfied with each other. Akala ko talaga magiging failed paglalaro ng apoy ang naisip ko. Mabuti na lang at pareho kaming nasarapan. Gusto mo bang pumunta ng Turkey? Pasyal tayo kina daddy at mommy out of nowhere ay natanong ko sa kanya. Naalala ko ang sinabi ni mommy sa akin. Baka mga next month kami makapunta ni Charmel doon sa kanila. Hindi na hectic. Ang trabaho ko sa opisina next month, kaya may time na kami mag-travel. Ikaw ang bahala, uncle. Sumusunod lang naman ako sa mga sasabihin at gusto mo. Mahina ang boses na sabi niya. Inilapat niya ang likod niya sa malapad kung dibdib at sumandal sa akin. Good girl, I kissed her neck. Magkakasundo talaga tayo kapag palaging ganyan ang mindset mo. Do I have a choice? I heard the sarcasm in her voice. No, dahil ako ang magdedesisyon para sa buhay nating dalawa, ignored her attitude. Paano kung ayaw ko sa mga sinasabi mo? Sa mga desisyon mo, wala kang magagawa kundi sumunod sa akin. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Ipinapangako ko naman sa iyo na magiging masaya ka sa piling ko, alo ko. Humigpit ang kapit ko sa kanya. Magiging masaya ba ako kung ganito naman ang sitwasyon nating dalawa? Malungkot niyang saad. Huwag mong isipin ang sitwasyon natin. Gagawin ko naman ang lahat para sa iyo. Ako ang bahala basta magtiwala ka lang. Teka, wala ka pa bang nadarama para sa akin? Hindi mo pa ba ako mahal, Janet? Narinig ko muli siyang bumuntong hininga. Kung hindi lang kita, uncle, siguro matagal na kitang minahal. Pero kasi, iba. Ang sitwasyon natin kaya hindi ko magawang ibigay ng tuluyan ang puso ko sa iyo, Dizzy. Nahihiyang sabi niya. Umalis siya sa pagkakasandal sa dibdib ko at tinanaw ang bughaw na langit. Nasurpresa ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na ito ang sasabihin niya. Natulala ako at hindi kaagad nakahuma. Oh, what do you mean, Isay, that? May nararamdaman ka na ba sa akin? Mahal mo na ba ako? Nabubulol na tanong ko. Parang lalabas ang puso ko sa sobrang lakas ng tibok nito. Hindi siya umimik. Pero nararamdaman ko ang lakas ng tahip ng kanyang dibdib. Mahal mo na ba ako, baby girl? Ulit ko sa aking tanong. Hindi ko alam, uncle. Hindi ko masasagot yan. Hindi ka naman mahirap mahalin. Nasa iyo ang mga katangian na magugustuhan ng sinuman. Sige. Gusto kong magsisigaw sa tuwa. Hindi pa siya direktang umamin pero parang ganoon na rin ang sinabi niya. Sumimsim ako sa hawak kong mataas na baso ng pineapple juice ng mahirinan. Tumusok ako ng gulay sa plato ko at mabagal itong inuya. Medyo naduwal ako ng kaunti ng malasahan ko na hindi ko ito gusto. Binitiwan ko ang hawak kong tinidor at inatras palayo sa akin ang pagkaing nilagay ni Uncle Vince sa aking plato. Lahat na lang ng pagkain na nakaserve sa table namin ay hindi ko gusto.
Well, except sa fried chicken na pinagtiyagaan kong ubusin. Nilapit kong muli sa baso ng pineapple juice ang bibig ko para maanod ang masamang lasa ng gulay. Pagkatapos ay hinanap ko si Uncle Vince na 20 minutes. Nang nawawala sa tabi ko. Nasulyapan ko mula sa aking kinaupuan si Uncle Vince at mga kaibigan niya na masayang nagpo-posing sa harap ng kamera. Kaya naman pala natagalan siya sa pagbalik. Naaya siya ni na Uncle Devin sa harapan para makuna ng larawan. Nagpipicture taking sila kasama ang mga kaibigan nila. Pamilyar sa akin ang mukha ni Sir Helion at Sir Blue. Narito na kami sa reception kung saan dito lang din sa malawak na hacienda. Nila Uncle Devin at Auntie Farah ang venue. Ang daming bisita, puro kamag-anak at kaibigan ng mga pamilya namin ang narito. May mga hindi pamilyar na mukha sa akin na malamang empleyado o kaya naman naakay lang ng mga bisita para makidalo. Nasulyapan ko si Miss Jackisa na nasa isang lamesa na kung saan naroon ang iba. Pang-empleyado ni Daddy na hindi pinatalsik ni Uncle Vince sa kumpanya namin. Panay. Ang kuha niya ng picture kina Uncle Vince sabay kilig na kilig kapag tinitingnan nito ang uncle. Nakadama ako ng iritasyon ng kawayan nito si Uncle Vince at mumiti naman ang uncle ko sa kanya. Mukhang close talaga silang dalawa. He let her touch him. Hindi ko makalimutan ang paghawak nito sa braso niya at paghaplos sa kanyang abs kapag naiisip ko iyon ay hindi ko mapigilang mag-isip ng masama kay Uncle Vince. Baka natikman na niya si Miss Jackisa kaya ganoon na lang ang paghawak ng babae sa kanya. Hindi ko alam na malapit sa ibang babae si Uncle Vince. Sa bagay, iyong si Miss Sophia nga ay hinalikan niya sa harapan ko noon. Torrid kissing pa yon pero hindi ako nakadama ng kung ano paman. Naisip ko kasi foreigner ang babae at parang normal na lang iyon sa kanila. Pero halata ko rin naman na may gusto iyon kay Uncle. Sino naman ang hindi resist sa kanya? Nasa kanya na ang lahat kung tutuusin, plus may royal blood pa. Siya dahil prinsipe ang ama nito sa Turkey. Mas marami pa siyang masisilo kapag tinanggap na niya ang korona mula sa kanyang ama. Kaya lang, ayaw ni Uncle Vince sa responsibilidad kaya nanatiling tagapagmana ng korona ang kanyang ama. Pero itong si Miss Jackisa, naku. Iba ang dating sa akin ng mga hawak at haplos niya kay Uncle. Parang may pagnanasa siya rito o mas tamang sabihin na may gusto siya rito kaya panay ang pakyut niya kay Uncle Vince. Inalis ko ang tingin sa kanila bago pa bumulagta si Miss Jackisa dahil pinapatay ko na siya sa isip ko. Binalingan ko muli ang pagkain ko ngunit ang juice na lang talaga ang nilantakan ko. Sumimsim ako rito habang ginagala ang paningin ko sa mga bisita. May kumaway sa akin at mumiti. Gumanti lang ako ng kaway at ngiti at saka na ako tahimik na nagmamasid sa paligid. Nawala na sina Uncle Vince sa taas ng stage. Tapos na siguro ang picture taking. Hinanap ko siya sa kulumpon ng mga tao. Nakita ko siya sa tabi ng mga desserts at katabi si Miss Jackisa na kumukuha rin ng desserts. Yung iritasyon na nadarama ko kanina ay bumalik. Naiinis na minasdan ko sila. Habang nag-uusap sila, mukhang nakalimutan na yata ako ni Uncle Vince. Porke nakabuntot sa kanya si Miss Jackisa, hindi na niya naalala na kasama niya ako. Ang landi, inis na himutok ko nang makita kong lagyan ng icing ni Miss Jackisa ang ilong ni Uncle Vince. Natatawang pinunasan niya lang ito sabay sundot sa baywang ng babae. Napahalakhak naman ang babae sabay tampal sa braso ng uncle ko. Napaawang ang labi ko sa aking nakita. Nakadama ako ng hindi ko maipaliwanag. Nakirot sa puso ko. Hindi ko kayang makita siya na ganito sa ibang babae, lalo na at may nadarama. Na akong lihim na pagtingin sa kanya. Hindi ako direktang umamin ang tanungin niya ako last week kung may nadarama na ba ako sa kanya. Ngunit mukhang naging hudyat iyon para mapanatag siya dahil alam na niyang may aasahan siya sa akin. Aamin naman talaga ako sa kanya. Tinitimbang ko lang ang mga nadarama ko para sa kanya. Nasa isip ko lang ang matinding takot.
Takot na baka bigla siyang magbago at maitsapwera ako pagkatapos. Naiiyak na tumayo ako mula sa kinaupuan kong lamesa nang hindi ko na matiis. Ang nakikita ko. Patalilis akong umalis sa party at nagpara ng taxi nang makalabas. Ako ng bahay ni Uncle Devin. Walang sumunod na bodyguard sa akin. Malamang hindi nila napansin ang alis ko dahil busy ang lahat sa party. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng mamang taxi driver. Sa sementeryo po tayo, Manong, sagot ko habang tinitingnan kung may nakasunod ba sa amin sa likuran. Nang makita ko na wala ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. Bahala siya maghanap sa akin. Inuna pa ang pakikipaglandian sa iba. Mamuti. Sana ang mga mata niya kakahanap sa akin. Lang minuto lang ay nakarating na ako sa sementeryo. May mga tao akong nadatnan doon kaya napanatag ako na may kasama akong magmumuni roon habang nakatunga nga sa lapida ng aking mga magulang. Wala akong dalang kandila at bulaklak na iaalalay sa kanila. Humingi ako ng paumanhin na babawi ako sa susunod kong pagdalaw. Sumalampak ako sa damuhan at nanalangin ang taimtim. Nang matapos ako ay saka ko sila kinausap upang kumustahin. Naiiyak ako habang kinakausap ko ang puntod ng aking mga magulang. Ganoon akong tagpo ng may kamay na nag-abot sa akin ng puting panyo. Mommy. Sa nanlalabo kong tingin ay usal. Mabilis akong tumayo at mahigpit na yumakap sa babaeng kamukhang-kamukha ng mommy ko. Tahan na, Charmel. Isipin mo na lang na nasa langit na sila at lagi silang nakatingin sa iyo mula sa itaas. Mahal na mahal ka ni na Gabriel at Carmela. Iyan ang lagi mong ilagay sa puso mo. Mas lalo akong napaiyak sa sinabi ng kamukha ni mommy. Kung mahal nila ako, bakit iniwan nila ako? Bakit hindi sila naging matatag sa suliraning dumating sa buhay namin? Bakit kaagad silang sumuko? Humiwalay ako sa katawan ng babae nang mahimasmasan ako. Ipinunas ko ang panyong iniabot niya kanina at hinarap ko siya. Lagi niyo po ba silang dinadalaw, tita? Tanong ko. Hindi ko siya hiniwalayan ng tingin dahil kamukhang-kamukha talaga siya ng mommy ko. Sa bagay, sabi niya kambal sila. Pero bakit hindi ito nakukwento ni mommy nang buhay pa siya? Hindi naman, Hija. Nagkataon lang na napadaan ako rito na narito ka rin. Kamukhang-kamukha niyo po si mommy, tita. Bakit hindi po kayo dumadalaw sa bahay namin noong nabubuhay pa sila? Hindi kaagad nakaimik ang babae. Mailapitong tumingin sa akin at pagkatapos ay mabigat na nagpakawala ng buntong hininga. Nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan ng kakambal ko. Hanggang ngayon ay galit pa rin ako sa kanya, nahimigan ko ang hinanakit sa boses ng babae. Napaawang ang labi ko. Ano naman po yun kung hindi ninyo mamasamain? Curious na. Tanong ko. Ano kaya ang nangyari at bakit sila nagkaroon ng di pagkakaunawaan? Bakit kahit minsan di binanggit ni mommy na may kakambal pala? Siya. Hindi mo na kailangang malaman pa, Charmel. Ayokong kamuhian mo sila dahil lang doon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Mas lalo akong na-curious. Wala, wag mo na lang pansinin ang sinabi. Sige, maiwan na kita rito. Mag-iingat ka at sana muling mag-cruise ang ating mga landas. Paalam sa iyo. Dali. Daling tumalikod ang babae at iniwan akong marami pang katanungan sa isip ko. Nagtataka na sinundan ko siyang tingin. Nagpupunas siya ng kanyang mukha. Habang mahinang humihikbi. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa aking sarili. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makasakay ito sa itim na kotse at mawala sa paningin ko ang sinasakyan nila. Sa bahay ng mga magulang ko ako nagpahatid sa taxi nang manggaling ako sa sementeryo. Wala pa ring sumusunod sa akin na Uncle Vince kaya sobra na akong nainis. Malamang, nag-enjoy na iyon sa company ni Miss Jackisa, kaya nakalimutan na niya ang tungkol sa akin. Sinalubong kaagad ako ng mayordoma at magiliw na inasikaso ako. Akala ko matatagpuan ko si Uncle Vince rito na nag-aalala dahil umalis ako sa party ngunit
Bigo ako na makita siya rito kaya mas lalo akong nainis. Umakyat ako sa aking kwarto at inis na nagmukmok sa aking silid. Akala ko ba mahal niya ako? Bakit ngayong may kasama siyang ibang babae ay? Nakalimutan na niya ako. Nakatulog ako na puno ng hinanakit ang puso ko sa kanya. Paggising ko ay nagtaka ako sa brasong nakayakap sa aking baywang. Kaagad akong bumalikwas at nakita ko ang matiim na titig ni Uncle Vince sa akin. Dito lang pala kita matatagpuan. Kung saan-saan pa ako naghanap. Patay. Galit siya. You uncle. Lumayo si Charmel sa akin nang makita ang galit na nakabanaag sa aking mukha. Galit ako dahil ang akala ko ay tinakasan na niya ako. Pagbalik ko sa table namin ay wala na siya roon. Maging ang mga bodyguard niya ay hindi napansin ang pagkawala niya. Hinanap namin siya sa loob at labas ng mansyon ni Devin. Sa malas, hindi namin siya natagpuan dahil walang nakapansin ang pag-alis niya sa mansyon. Ang mga bodyguard na nakatalaga sa kanya na magbantay ay isa-isang nakatikim sa akin ang suntok sa sikmura at paulit-ulit na pananakit. Galit na galit ako dahil nakaalis Light Charmel na wala man lang nakakapansin sa kanya. Kung hindi pa ako pinigilan ni Devin at Helion ay malamang hindi lang suntok ang aabutin nila sa akin. Baka lalamayan na sila sa sementeryo dahil sa matinding galit na nadarama ko. Tama na, Vincent. Gusto mo bang mapatay ang mga iyan? Sigaw ni Sky sa akin. Habang pigil niya ako sa aking baywang. Pilit kong inaabot ang dalawang bodyguard. Nawala ng malay na. Nakahiga sa damuhan at tatadyakan pa sana sa kanilang mga katawan. Kasama niya si Helion na mahigpit akong hawak sa braso upang hindi ako makawala. Dito sa likod ng mansyon nila Devin ko kinumpronta ang mga buwisit na bodyguard ni Charmel. Pagkatapos na makita kong nawawala si Charmel at hindi ito matagpuan, kaagad ko silang inipon upang makatikim ng parusa sa akin, ngani-ngani. Ko silang tadyakan na dalawa dahil abot langit ang galit ko sa mga tangang bodyguard na nagbabantay sa babaeng iyon, subukan lang akong pagtangkaan takasan ni Charmel. Ibabalik ko ang Vince na una niyang nakilala. Igagapos ko siya kung kinakailangan, wag lang siya makatakas muli sa akin. Ano iyon? Kumuha siya ng timing habang busy ako. Hindi ko naisip na pwede niya akong takasan sa ganitong sitwasyon. Naging kampante lang ako dahil akala ko hindi na niya maiisip na takasan ako dahil muntik na siyang umamin ng nakaraan sa akin. Mukhang pinaglalaruan ng babaeng iyon ang puso. Nilansi niya ba ako para makakuha ng tiyempo at makatakas sa mga kamay? Is he that? Won't he let her get away from me? Lalo na ngayon na dinadala niya ang anak ko. Huwag siyang makiuso sa taguan ng anak. Dahil hahanapin ko siya kahit sa impyerno pa siya magtago. Huwag niyang subukang lumayo sa akin dahil kahit hindi niya ako magawang mahalin, mananatili pa rin siya sa akin dahil mahal ko siya. Si Devin ay napapailing lang habang tinutulungan ang dalawa kong bodyguard na makatayo sa damuhan. Alam kong nasira ko ang kasiyahan nila ng kanyang asawa, celebration ito ng birthday at binyag ng anak nila pero heto siya at kasama ni Nadje at Helion na. Pinipigilan ako upang hindi ko mapatay ang mga tauhan kong ubod ng tanga. Ano ba kasing inaasikaso mo? Bakit hinayaan mo siyang iwan sa table ninyo? Tanong ni Devin. Pinagpag nito ang mga kamay at inis na hinarap ako. Nakapigil pa sa katawan ko si Nadje at Helion dahil baka sumugod na naman ako ng suntok at baka mapatay ko na ng tuluyan ang mga walang kwenta kong bodyguard. Nag-picture taking tayo, di ba? Banas na sabi ko kay Devin. Pinilit kong makawala kina Nadje at Helion pero sobrang higpit ng hawak nila sa akin. After that, what did you do? You entertained your secretary, right? Napapailing na sabi ni Devin. Kitang-kita kaya namin ni FEV ang paglalandian ninyong dalawa sa desert area. Alam mo namang wala siyang close sa mga kamag-anak natin pero nakuha mo pa siyang iwan mag-isa sa table ninyo. Tapos magtataka ka kung bakit nawawala siya. Ibang klase ka rin, Vincent. Sana
Mamuti mata mo kakahanap sa kanya, naiinis na sabi ni Devin. Inalalayan niya sa pagtayo ang isa pang bodyguard at pinaupo ito sa stool. Ganoon din ang ginawa ni S.A. at Helion sa iba pang nakadama ng pagmamalup. Mabuti naman at binitiwan na nila Aka dahil kapag nag-init ang ulo ko ay sila naman. Ang babangasan. Hindi ako nakikipaglandian. Alam mo namang siya lang ang gusto ko, ang mahal. Nanggagalaiting sigaw. Alam naman namin iyan noon pa. Pero huwag mo nang itanggi na nakalimutan mo. Siya dahil nilalandi ka ng sekretarya mo. Freaking Devin. Hindi ako nakikipaglandian. So anong tawag sa ginagawa ninyo kanina? Naglalaro? We're just talking. Nabigla lang din ako sa pagpahid niya ng icing sa mukha. Kaya ko siya. Sinundot sa tagiliran niya. Wala lang naman iyon sa akin. May importante lang. Kaming pinag-uusapan at hindi ibig sabihin ang nakita nyo ay nakikipaglandian na. Ako sa kanya. Tell that to the Marines, Vincent. Sige, sabihin na nating hindi ikaw ang lumalandi pero nagpalandi ka pa rin. Sa tingin mo, Hind, nakita ni Charmel ang ginagawa ninyong dalawa? Napaawang ang mga labi ko sa sinabi niya. Hindi mo ba alam na baka dyan ang maaaring dahilan kung bakit nagpa siya? Niyang lisanin ang party na hindi nagpapaalam sa iyo. Mas inuna mo ang landi kaysa asikasuhin siya, Viyu ka Devin. Hindi nga. Ako nakikipaglandian. Putang ina, tigilan mo nakakasabi niyan sa akin dahil umiinit. Ang lilo ko. Kiekhe. Kiekhe. Indinyal ka pa. Putang ina ka rin. Huwag na huwag kang makahingi ng tulong sa akin dahil hindi kita tutulungan na mahanap. Ops. Tama na yan. Baka kung saan pa mapunta yung bangayan ninyong dalawa. Baka madulas kayo at baka kung ano-ano pa ang mabanggit ninyo. Remember, we're here. In a party. Ayaw naman siguro ninyong sumambulat sa iba ang mga tinatago ninyong sikreto, singit ni S.I. na pumagitna sa aming dalawa ni Devin. Si Helion Storm na nakikinig lang sa bangayan namin ni Devin ay napapailing lang habang nasa loob ng pantalon niya ang kanyang mga palad. Kayo. Turo ko sa mga tauhan ko na dumadaing sa sakit ng mga ginawa. Kapag hinge ko natagpuan si Charmel, kayo ang malilintikan sa akin. Galit na galit akong umalis sa party ng anak ng pinsan kong si Devin. Pinipigilan nila akong kumalma pero paano ako kakalma kung bigla na lang nawala si Charmel? Ibinilin ko siya sa mga bodyguard na bantayan siya, pero anong ginawa nila? Pinabayaan nila ito at hindi binantayan. Umuwi ako ng bahay ko at inalam sa mga katulong kung umuwi siya. Pero sa malas, wala siya roon. Nagwala ako nang hindi ko mapigilan ang galit ko. Binasag ko ang lahat ng madaanan kong gamit. Nang humupa ang galit ko ay parang dinaanan ng ipo-ipo ang buong sala. Umalis muli ako ng bahay at nagbili na kapag umuwi si Charmel ay tawagan. Kaagad ako. Solo akong nag-drive ng sasakyan ko. Pinuntahan ko ang mga lugar na may isip niyang puntahan. Napadpad din ako sa sementeryo kung saan nakalibing sina Gabriel at Carmela. Ngunit wala siyang iniwang bakas doon na tanda na hindi siya napadaan doon. Dumaan muna ako sa bar ni Blue at uminom ng alak habang nag-iisip. Ngunit, nang maramdaman kong medyo hilo na ako ay saka ako nagpasya na puntahan ang bahay nina Gabriel at Carmela. Yun na lang ang last option ko. Kapag hindi ko siya natagpuan doon, humanda talaga siya dahil matitikman niya ang galit ko. Mabuti na lang at sinabi ng mayordoma na kanina pa narito si Charmel at natutulog sa kwarto niya sa itaas. Kumalma ako ng kaunti ngunit hindi ko pa rin mapigilang mainis dahil iniwan niya ako sa party at umalis nang hindi nagpapaalam. Baka masanay siya ganito at bigla na lang niya maisipan na takasan ako. Pinag-alala mo ako. Akala ko tinakasan mo na ako. Naiinis na sabi ko kay Charmel. Bumalikwas din ako ng bangon at tumayo sa harapan niya. Hindi naman kita tatakasan. Hindi nga ba? Naiinis na sabi ko. Lumapit ako sa kanya at gigil na hinigit siya palapit sa katawan ko at siniil ng halik. Umalis nga siya na hindi nagpapaalam sa akin tapos sasabihin niya na hindi
niya ako tinakasan. Hindi naman talaga, anya pagkatapos kong pakawalan ang mga labi niya. Ikaw po itong nakalimutan ako, uncle. Kayo po ang naging busy sa iba kaya nagpa siya. Akong umalis na sa party dahil baka mapanis lang ang laway ko sa pananahimik sa table natin habang kayo ay nakikipagharutan kay Miss Jakisa. Napamura ako sa sinabi niya. Sa isip ko lang naman iyon dahil ayokong matakot siya sa akin. Ito rin ang sinabi ni Devin sa akin pero mali sila. I'm not flirting with that woman. Kanina nang makita niya akong galit ay nabanaag ko na agad sa mukha niya ang matinding takot. I didn't forget you. Balak ko na balikan ka sa table natin pero wala ka na. Roon, kinulong ko ang mukha niya sa palad ko at muli siyang siniil ng halik. Talaga ba? Tinulak niya ako at inis na nagwika. Mukhang nag-enjoy ka naman sa pakikipagharutan kay Miss Jackie sa kanina. Nagselos ka ba sa kanya kaya mo ko iniwan? Sa party, malambing kong tanong habang nangingiti na. Ano? Ba't naman ako magsiselos? Uncle. Umatras siya at umiwas ng tingin sa akin. Hindi ka ba nagsiselos sa kanya? Hindi. At bakit ako magsiselos? Inis na niyang sabi. Natawa ako at mabilis na lumapit sa kanya. Halata naman na nagsiselos siya. In denial pa. Leonard, I like it. I want her to be possessive of me sometime. You don't have to be jealous of her. We're just talking, nagkamali ka lang. Nang nakita mo, alo ko sabay yakap sa kanyang baywang. Nagkamali? Anong tingin mo sa akin, uncle? Bulag? Halos lumabas ang usok sa butas ng ilong niya sa tinuran niya. May pasundot-sundot ka pa sa baywang niya. Tapos sasabihin mo sa akin na wala lang leon? Napahalakhak ako ng malakas. Ayaw mo bang makita na may lumalapit na ibang babae sa hindi siya nakaimik sa sinasabi ko? Tell me, baby girl. Pagbabawalan mo ba akong lumapit sa iba? Hindi pa rin siya nagsalita. Ano? Tell me, gagawin ko. Ikaw ang susundin ko. Maging possessive ka naman. Minsan sa akin. Zero, ayoko. At nagsiselos ako. Napahawak ako sa puso ko. What the DCA? Tangina. If this is you. Naging mas maalaga at clingy si Uncle Vince sa akin sa mga sumunod na araw. Nang mapaamin niya ako na ayaw ko na mailumalapit sa kanyang babae at nagselos ako. Sa pagiging malapit nila ni Miss Jakisa, naging ganito na siya sa akin. Ewan ko ba kung matutuwa ako o matatawa na lang sa kanya. Pero masunurin siya. Nang dalhin niya ako sa building namin kahapon na pag-aari na niya dahil siya nga ang nagbayad ng mga danyos ng ama. Pinakita niya sa akin na kahit anong kausap sa kanya ni Miss Jakisa roon ay hindi niya ito pinapansin. He just nod his head kapag may sasabihin ang babae. At maikling salita lang. Kapag may tatanungin ito sa kanya. Nakita ko na dismayado ang babae sa pagiging cold ni Uncle Vince sa kanya. Halata talaga na may gusto ang babae sa uncle ko dahil kita ko iyong lungkot at kawalang gana kumilos ng kawawang babae. Hanggang sa makaalis kami ng office ay parang tangang umaasa ang babae na tatapunan siyang ang tingin ni uncle at kakausapin nito. Nakadama ako ng guilt dahil parang napaka-selfish ko naman na pagbawalan si Uncle Vince na makipag-usap sa kahit na kaninong babae. Pero kasi, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Feeling ko agawin niya sa akin si Uncle Vince. Ayokong mangyari iyon lalo na at nagugustuhan ko na siya. Nakakainis kasi si Uncle. Kasalanan niya kung bakit ako nagkakaganito. Bakit? Pati ako ay nahuhumaling sa kanya? Nahuhumaling na rin ako ng sobra-sobra at ang hirap naman tikisin lalo na at porsigido siya na mapaibig ako sa kanya. What are you thinking, baby girl? He asked me, magkatabi kaming nakaupo habang nakaakbay. Siya sa akin. Nanonood kami ng movie sa TV at kumakain ng popcorn para hindi maboring. Nothing. Are you nervous? Ginagap niya ang kamay ko at pinisil ito. Medyo maikli kong sagot. Okay lang ba talaga kay grandma ang relasyon?
natin, nag-aalangan kong tanong sa kanya. Matagal nang alam ni Lola Vicenta ang relasyon namin, ani Uncle Vince, suportado ni Lola Vicenta ang relasyon namin. Tanggap nito ang gusto niya kahit mali pa ito sa paningin ng ibang tao. On the way na kami papuntang Turkey. Narito kami sa private plane nila at ito ang sinakyan namin para mabilis na makarating ng Turkey. Anya kanina, malapit na kami. Lang oras na lang ay nandoon na kami kaya. Naman nakakadama na ako ng pangamba dahil ngayon ko lang makakaharap si Lola Vicenta, hindi bilang apo niya, kundi bilang magiging manugang niya soon dahil balak na ni Uncle Vince na magpakasal kami sa Paris 5 months from now. Yes, she is full support to us. Ganyan ako kamahal ni Mommy, proud na sabi ni Uncle Vince. Ibang klaseng ina si Lola Vicenta, naisip ko. Sinusuportahan niya si Uncle Vince sa gusto nito kahit malaking kasalanan ang relasyon naming dalawa. Matino pa bang ina ang ganito? O, masyado niya lang mahal si Uncle Vince para suportahan ang gusto niya. Ayoko siyang husgahan, sa bagay, iba-iba naman tayo ng pananaw sa buhay. May mga taong mas pinapahalagahan ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa nagpapasaya sa kanila. Sa kaso ni Lola Vicenta at Uncle Vince, mas mahalaga naman ang sariling kaligayahan kaysa sa sasabihin ng ibang tao. Hindi ba siya natatakot muling mahusgahan ng mga kamag-anak natin dahil pinapaboran niya ang relasyon nating dalawa? Nope, hindi na mahalaga yan sa ngayon, Charmel. Sabi ko sa iyo, we will forget and avoid everything that would destroy our relationship. Ang mahalaga rito, mahal kita at paninindigan kita. Yumakap ako kay Uncle Vince dahil sa sinabi niya, gumanti naman kaagad siya. Niyakap at marubdob na hinalikan ako sa aking labi. Hinanap ko sa kanyang maiinit na yakap at halik ang kapayapaan ng isip at loob ko. Ipagkakatiwala ko na sa kanya ang lahat. Ang tiwala at pag-ibig na kanyang inaasam, I am ready to love him. If our love is a sin, I'm willing to be burnt in hell. Bahala na, bahala na. Akong matupok basta kasama ko siya. Pinangko ako ni Uncle Vince habang magkahugpong ang aming mga labi. Ang mga bodyguard niya na nakaupo sa kabilang side ng eroplano ay nagsiyukuan at nag-iwas. Nang tingin sa amin, dinala niya ako sa isang silid na parang isang kwarto sa isang mamahaling hotel dahil sa ganda at karangyaan ng ayos nito. Puti ang kubrekama, maging ang cover ng mga unan ay puti rin. Tapos, marangyang chandelier ang nasa gitna na nagbibigay ng liwanag sa buong silid. I saw a small fridge on the corner. Isang itim na couch na sa harap nito ay isang lamesa na napapaibabawan ng bote ng alak at kopita. Sa kabilang dako naman ay entertainment showcase na tingin ko si Uncle Vince ang talagang nagpasadya. Mahilig siyang manood Davies, kaya alam ko na siya ang nagdisenyo ng silid na to. He immediately lay me on the bed at mabilis na hinubad ang kanyang mga damit. Pagkatapos, he stand tall and proud in front of me. Labas na labas ang pagiging makisig niya bilang anak ng Turkish prince. Long hair, balbas sarado na mukha, broad shoulders, six-pack abs, muscled arm and thighs, and of course his mighty thing. That is hard as rock as of now. Bumangon ako mula sa pagkakahiga sa kama. Walang pangingimi ko siyang pinagmasdan habang isa-isa ko ring tinatanggal ang saplot ko sa aking katawan. Paglalaro ng apoy on the airplane. Exciting habang lumilipad kami sa himpapawid, ililipad din ako ni Uncle Vince paakyat ng langit. Lumuhod ako sa harap ni Uncle Vince nang makalapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang naghumindig niyang ay habang nakatingala ako sa kanya. Love you, baby, he whispered as he was lovingly looking at Envy's face. Halos maramdaman ko ang paglabas ng puso ko sa aking dibdib dahil sa lambing ng kanyang boses. Ang sarap pakinggan. Ang sarap lalo na kung galing sa kanya. Isa love you too, baby. Hindi ko ito maisatinig dahil wala pa akong lakas ng loob na sabihin ito sa kanya. Saka na, tama na muna, sapat na siguro na napakilig ko siya ng nakaraan.
Ah, Charmel. He screamed my name. Sinubo ko na kasi siya habang nilalaro ng daliri ko ang kambal na itlog na nasa ilalim ng kanyang iay na subo ko. Ace, hey. I love you, baby. I love you so much, pagigil niyang sigaw ng ibaon ko hanggang lalamunan ko ang kanyang kahabaan. Sabunot niya ako sa aking buhok. Habang sinasabayan ang mabilis na pagbaon ng kanyang sandata sa aking bibig. Di, mararahas niyang daing habang habol ang kanyang paghinga. Medyo nangangawit na ako sa posisyon naming dalawa, ngunit mas pinagbuti ko palalo. Upang maabot na niya ang sukdulan na nais niyang maabot. Anak ng tipaklong. Isang kadyot niya sa bibig ko ay siyang hilarin niya. Palabas ng ari niya at kinamay ng mabilis ang kanyang sandata. Pinasabog niya ang lahat ng katas niya sa dibdib ko habang awang ang labi na nagmamassage ng alaga sa harapan. Napapikit ako nang may tumalsik na katas malapit sa mata ko at pisngi. Sorry, baby girl. Kaagad naman siyang lumuhod sa tapat ko at kumuha ng tissue para punasan ang nagkalat na katas sa akin. Love you. Thank you for pleasuring me always. Umiti lang ako sa kanya habang tinitingnan sa aking kamay ay katas na. Pinahid ko sa aking pisngi. You uncle Hindi ko alam kung paano ako ungol sa ginagawa ni Uncle Vince sa akin. He is licking me down there and savoring this very precious pearl. Liyong dila niya ay ekspertong dumidila sa aking hiyas, lalo na sa aking kuntil na hindi niya pinagsasawaan na dilaan at sipsipin. Isang daing pamula sa akin ang kumawala ng dilaan ng kanyang dila. Ang butas ng aking isi pinatigas niya ito at pinasok sa loob ng butas ko. Ang mga daliri ko sa paa ay namaluktot dahil sa sobrang sarap ng ginagawa niya. Sinusundot niya ang butas ko na lalong nagpapawala ng katinuan ko. Gusto kong magmura dahil sa sobrang sarap. Hindi ko naman magawa dahil kagat ko ang aking labi upang hindi ako makasigaw ng malakas. Kahit alam kong di maririnig ng mga tao sa labas ang ungol namin. Natatakot pa rin ako dahil baka may marinig sila. He inserted 2 fingers in his eye hole. I screamed silently when he started to finger anak ng tipaklong me. It feels so good. Kahit ilang beses na niyang pinaranas sa akin ito, parang laging first time sa akin dahil talaga namang heaven ang ginagawa niya. Uncle Vince. Shouted his name. Sinabunutan ko siya at sinubsob pa sa aking naglalawang ang kanyang mukha. Patuloy naman siya sa pagdila at pagsayaw ng daliri niya sa aking sawang. Basang-basa na. Pabilis ng pabilis ang pag-finger disgi niya sa akin. Tirik na ang mata ko. Sa sarap at halos kagatin ko na ang aking labi, wag lang mapahiyaw sa sarap. When suddenly something exploded in his womb. Hinang-hina akong natulala sa kisam habang si Uncle Vince ay sinimot ang lahat ng katas na lumabas sa akin. Come on, baby girl. He extended his hand to me. Namumungay ang mga mata niya habang nakangiti sa akin ng matamis. Bakit? Tanong ko. Pero inabot ko naman ang kanyang kamay at bumangon ako sa kama. Binuhat ako ni Uncle Vince nang makababa sa kama. Nagtataka man ay hindi na. Ako nagtanong. I think may position siya na gustong subukan kaya binuhat niya ako. Isinandal ako ni Uncle Vince sa dingding ng kwartong aming kinaroroonan. Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa aking baywang at inutos na ibuka ang aking mga hita. Nahihiya man ay sinunod ko ang gusto niya. Kitang-kita kasi ang namamasa kong at umaagos pa mula rito ang katas na lumabas sa akin. Hawak ka sa balikat ko, baby girl, utos ni Uncle Vince sa akin. Walang alinlangan na sumunod ako sa sinabi niya at humawak nga ako sa balikat niya. Nang makahawak ako sa liig niya ay saka naman niya itinutok sa aking piang ari niyang malabakal sa tigas. Nakatayo na naman ang alaga niya kahit kakatapos ko lang siyang paglalaro. Napakatibay talaga sa kama. Sabagay, he is just turning 31 next month. Malapit na pala ang birthday niya at hindi ko alam kung ano ang pwede kong iregalo sa kanya.
Nasa kanya na ang lahat kaya parang nag-aalangan ako na regaluhan ko siya. Isa pa, kahit may pera ako. Alam ko naman na hindi niya ako hahayaang umalis ng bahay para mag-shopping. Kaya naisip ko na huwag ko na lang siyang regaluhan. Gagawa na lang ako ng birthday cake niya. Papatulong ako kina Manang para maging perfect ang kalalabasan nito. Daing ko nang medyo makadama pa rin ako ng sakit pagkapasok ng kanya. Sa akin. He is very huge. Kaya naman napapangil pa rin ako kapag pumapasok siya sa akin. Ay, baby girl. You're so tight. I want na anak ng tipaklong you hard, baby. Binilisan nga niya ang pagsayaw sa akin. Napapanganga ako kapag sinasagad niya ang pagpasok ng kanyang alaga sa akin. Uncle, hinay-hinay naman. Masakit, reklamo ko. Feeling ko mababali ang balakang ko dahil sa pasagad na pagpasok niya sa akin. Tapos ang lakas pa ng pagbaon niya na animo gustong ipasok. Pati itlog niya sa butas ng aking. Sorry baby ko. Ang sarap mo kasi. Walang pakialam na bumayo. Nang bumayo si Uncle Vince hanggang marating ko muli ang langit. Hingal na hingal ako. Ang pawis naming dalawa ay naghalo na. Ibang posisyon naman, baby girl. Hinugot ni Uncle ang kargada niya at ibinaba ako mula sa kanyang baywang. Nanlalatang yumakap ako sa kanya habang dama ko ang pagtulo ng katas ko sa aking iyo. Pagod ka na, baby? Nakakadalawa ka palang, suko ka na? He chuckled. Kaya ko pa naman, uncle. Nakakapagod lang ang posisyon na ginawa natin. Ang sakit ng likod. Sorry, baby ko. I love you. Don't worry, magugustuhan mo ang next na posisyon na susunod kong ipapatikim sa iyo, nakangising ani ni Uncle Vince. Umarko naman ang kilay ko dahil ang dami niyang posisyon na alam. Akala ko patihaya lang at doggy style lang ang posisyon kapag nakikipagpaglalaro ng apoy. Ate says, okay uncle. Are you ready, baby girl? Yes, uncle. Siniil muna ako ng halik ni Uncle Vince sa labi. Sabay lama sa isa kong bundok. Nag-French kissing muna kami bago niya ako binuhat papunta sa lamisang naroon. At pagkatapos ay marahang ibinaba. Inalis niya ang bote ng mga alak at kopitang naroon. Pagkatapos ay inutusan niya ako. Humiga ka ng padapa, baby girl. Just half of your body. Walang imik na sinunod ko siya. Ginawa ko nga ang inutos niya. Akala ko ipapasok na niya ang ari niya sa aking hiyas, ngunit nagulat ako ng biglang. Buhatin niya ang kalahati ng katawan ko at isinampay niya muli sa kanyang baywang. Ang mga hita ko. He spread the legs wide and then he entered his torso from the behind. I screamed in surprise. Nagulat talaga ako dahil ito pala ang position na sinasabi niya. He moved fast from the behind. Sa lakas ng kanyang pagbayo ay halos umuga ng malakas ang lamesa. Hindi ko tuloy alam kung naririnig sa labas ang mga paggalaw at mga daing namin ni Uncle Vince habang nasasarapan. Anak ng tipaklong. Charmel. I love you. Sige isagad mo pa, uncle. Sagot ko naman sa mga unggol ni Uncle Vince. Pabilis ng pabilis ang pagbayo niya. Palapit na naman ng palapit ang pagsabog ng kung ano sa sinapupunan ko. Hanggang isang kadyot pa ay pareho kaming nanginig habang mahabang umuungol. Hindi lang siguro 5 round ang nagawa ni Uncle Vince sa akin. He danced. Hanggang kaya namin. Saka lang kami tumigil ng halos hindi na kami makatayo sa sobrang pagod. We slept both naked on the bed. Mga ilang oras din iyon bago may narinig kaming katok sa pinto. At sinabi ng bodyguard niya na narito na kami sa Prince Islands dito sa Istanbul, Turkey. Halos malaglag ang pangako ng alalayan ako ni Uncle Vince na bumaba ng eroplano. Kaagad na tumambad sa harapan ko ang palasyo na pag-aari ng pamilya ng daddy ni Uncle Vince.
Nagkorteng o ang bibig ko nang mailumapit sa aming Royal Guard at kaagad na. Yumukod kay Uncle Vince at binati ito sa kanyang pagdating. Maging ako ay binati nila at nagtaka pa ako nang marinig ko sa kanila ang salitang imahal na prinsesa. Kaagad na pumulupot ang bisig ni Uncle Vince sa baywang ko at iginya na ako. Papasok ng palasyo. Habang naglalakad kami ay mabilis namang gumagala ang paningin ko sa paligid. Para akong pumasok sa fairy tale book dahil nakakamangha talaga ang palasyo ng nakatayo sa gitna ng malawak na lupain. Nakadama tuloy ako ng panliliit sa sarili ko dahil anak ng prinsipe ang lalaking nakayakap sa aking baywang. Relax, bulong ni Uncle Vince nang madama ang panginginig ng aking katawan. Para akong maubusan ng hininga habang papasok kami sa napakalaking pinto. Gawa ito sa sinaunang disenyo at mukhang pinatibay na ng panahon ang pagkakatayo nito. Mo. Uncle, kinakabahan talaga ako. Paano kung hindi ako matanggap ng daddy? He likes you, baby. Narito tayo dahil gusto kanyang makilala.